Sa harap ng bahay, naninigarilyo si Mickey habang nakikinig ng musika. Nang huminto sa paggana ang Discman, umupo siya at pinalitan ng baterya para makinig muli. Nagpa siya din siyang suriin ang loob ng bahay, ngunit biglang lumabas ang kaibigan niyang si Ben, sinabihan siyang tumakbo. Maririnig ang mga ungol sa loob ng bahay at nagpaputok si Ben bago tumakbo rin. Lumilitaw na ang zombie apocalypse ay nangyari ilang buwan na ang nakakaraan, kaya ngayon, sina Ben at Mickey ay palakad-lakad sa lupain nang walang patutunguhan. Pareho silang dating manlalaro ng baseball at si Ben ay napakahusay pumatay ng mga zombie gamit ang baseball bat. Gayunpaman, hindi pa sanay si Mickey sa pakikipaglaban. Kumukuha sila ng mga supply sa tuwing may mahahanap sila at nagpapahinga sa anumang lugar na mukhang ligtas, sinusubukan na magkaroon ng kahulugan ang kanilang buhay. Isang araw, nag-scratch si Mickey ng lottery card at natuwa nang malaman niyang nanalo siya ng 1,000 pera. Gayunpaman, pinuto ni Ben ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagsasabing wala ng lottery at humiling na maglaro ng baseball sa halip. Hindi masyadong interesado si Mickey, ngunit kinumbinsi siya ni Ben sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na minahal nila ang baseball. Nagpatuloy ang paglalakbay at nakahanap ang dalawa ng isa pang bahay sa kakahuyan. Naunang pumasok si Ben sa loob at tiningnan kung wala itong laman bago sila tuluyang nagpahinga. Dahil walang kapaki-pakinabang sa bahay, nagpa siya si Ben na mangisda para manghuli ng hapunan. Tinatamad pa rin si Mickey at inilabas ang lahat ng mga dilatang isda na mayroon sila. Kaya, sinabi sa kanya ni Ben na magsindi ng apoy. Gayunpaman, isinuot ni Mickey ang kanyang headphone at naglakad palayo. Nang maglaon, nakita ni Mickey ang mga katawan ng zombie na kakapatay lang ni Ben at nabigla siya dahil naalala niyang sinabi ni Ben na walang mga zombie sa kakahuyan. Kinoreksyon siya ni Ben dahil sinabi niyang magiging mas kaunti ang bilang na sa ngayon ay totoo. Pagkatapos maglakbay ng ilang milya, nakahanap ang dalawa ng inabandonang sasakyan. Binuksan ni Ben ang pinto at lumabas ang zombie kaya mabilis niya itong binaril sa ulo. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at naiinis sa nakakakilabot na amoy. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang kotse, kaya ginamit nila ito upang magpatuloy sa paglalakbay. Ngayon ay maaari na silang maglakbay ng maayos sa mga kalsada at pagmasdan ang tanawin, bagaman hindi gumagana ang radyo. Isang hapon, naalala ni Mickey ang isang babaeng nakarelasyon niya noon at kinumbinsi niya si Ben na pumunta sa bahay nito. Habang sinusuri ni Ben kung may mga zombie, nakinig si Mickey sa musika ng dating kasintahan at inamoy-amoy ang kanyang panty. Kinuha niya ang panty na iyon at ang pabango ng babae. Sa garahe, nakahanap si Ben ng ilang kapaki-pakinabang na kasangkapan at isang pares ng walkie-talkie. Nakahanap din si Mickey ng mga toothbrush at sa wakas ay malilinis na rin nila ang kanilang mga ngipin pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos, binago ni Ben ang backseat ng kotse at lumikha ng bukas na espasyo na pinuno nila ng mga kumot at unan. Gusto ni Mickey na manatili sa bahay na ito, ngunit tumanggi si Ben kaya nagkaroon ng pagtatalo. Ipinaalala ni Ben kay Mickey na 3 buwan silang nakakulong sa isang bahay at naubusan sila ng pagkain, kaya kinailangan nilang kumain ng dog food at kalaunan ay ang aso mismo. Namatay din ang pamilya ni Mickey sa simula ng apocalypse dahil nakulong sila sa isang bahay. Nang ipilit ni Mickey na manatili sila, tumili si Ben. Nagpatuloy ang paglalakbay at ginugugol ni Mickey ang halos lahat ng kanyang oras sa musika, sinusubukang takasan ng realidad. Nang makakita sila ng bukid na puno ng mga baka, huminto si Ben upang hawakan sila. Napakabait nilang hayop, kaya napapangiti siya. Maya-maya, tinanong ni Ben si Mickey kung gusto niyang maglaro ng baseball, ngunit hindi siya naririnig ni Mickey dahil sa musika. Biniro siya ni Ben sa pamamagitan ng paggulat sa kanya mula sa likod, nagpanggap na zombie, at nabigla si Mickey. Kaya, iginiit ni Ben na ang mga headphone ang papatay sa kanya. Pagkatapos ay pinalitan ni Mickey ang baterya ng walkie-talkie at binigyan si Ben ng isa para masubukan nila. Gumana ng maayos ang mga device at habang nagbibiroan ang dalawa, aksidente nilang nakuha ang signal mula sa isa pang grupo ng mga nakaligtas. Isang babaeng nagngangalang Annie at isang lalaking tinatawag na Frank ang nag-uusap tungkol sa isang kampo, nag-grocery at nanonood pa nga ng mga pelikula. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nakipag-ugnayan sa kanila si Mickey at tinanong kung maaaring sumali sila ni Ben sa kampo na nangangakong magsisikap na tumulong. Gayunpaman, sinabi sa kanya na walang bakante ang kampo at hindi niya dapat subukang hanapin ang mga ito. Hiniling din ni Frank sa kanya na lumayo sa kanilang frequency at ibinaba ang tawag. Patuloy na nagmakaawa si Mickey sa kanila na tulungan sila ngunit walang nangyari. Mukhang hindi nababahala si Ben dito at sa wakas ay napuno si Mickey. Nagsimula siyang mag-rant tungkol sa sitwasyon, sinabing pagod na siyang matulog kung saan-saan, mangaso para mabuhay, at ang pagtitiis sa masamang amoy ni Ben. Gayunpaman, tumawa lang si Ben at iginiit na ayaw sa kanila ng mga residente ng kampo, kaya walang kabuluhan na mag-alala. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinusubukan ni Mickey na makipag-ugnayan sa kampo gamit ang radyo, ngunit hindi sila sumasagot. Narinig ni Ben na partikular niyang binanggit si Annie at napagtanto niyang desperado si Mickey na may makasama kaya nagkagusto siya sa isang boses.
Sinimulan niyang kutsain siya dahil dito. Sinabing iniisip niya ang isang napakakaakit-akit na babae tulad ng sa mga pelikulang aksyon, ngunit sa katotohanan, malamang na siya ay isang matandang hukluban. Ininsulto ni Mickey si Ben sa pagsasabing siya lang ang kilala niyang tumataba sa panahon ng apocalypse, ngunit hindi nasaktan si Ben at sinabi niya na siya lang ang taong kilala ni Mickey, period. Nang maglaon, huminto ang dalawa sa isang hotel at naghihintay si Ben sa kotse habang pinipilit ni Mickey na tingnan ang mga silid kung sakaling may mga nakaligtas. Katulad ng hula ni Ben, ang isa sa mga silid ay puno ng mga zombie, kaya kinailangan niyang lumabas upang labanan ng mga ito habang si Mickey ay nagtatago gaya ng dati. Nagreklamo rin si Mickey na nagsabing maaari silang umalis na lang at hindi na kailangang patayin ni Ben ang bawat zombie na makakasalubong nila. Nagsimula ang pagtatalo at hinamon ni Ben si Mickey na labanan ng mga zombie na nagpapaalala sa kanya na pinatay nila ang kanyang pamilya. Dahil takot pa rin si Mickey at hindi kumikibo, kinailangang gawin muli ni Ben ang lahat ng gawain. Sa kagubatan, nakahanap si Ben ng talon at napasigaw siya sa tuwa dahil sa wakas ay makakaligo na siya. Si Mickey ay natutulog sa kotse at nagulat nang may sumulpot na zombie sa bintana. Sa una, sumigaw siya para humingi ng tulong at kinuha ang walkie-talkie, umaasang makontak si Ben. Gayunpaman, napansin niya na ang zombie ay isang kaakit-akit na babae na idinidiin ng dibdib sa bintana. Kaya, nagpa siya si Mickey na makaraos gamit ang kanyang kamay. Nang malapit na niyang maabot ang kasukdulan, ang utak ng zombie ay pinasabog ng isang putok. Bumalik pala si Ben at nang makita niya ang ginagawa ni Mickey, nagsimula siyang tumawa na parang baliw at umalis, gustong bigyan ng privacy ang kaibigan upang matapos. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, patuloy na nakakahanap ang dalawa ng mga bahay sa kakahuyan, ngunit laging walang laman ang mga ito. Kinailangan nilang iwan ang sasakyan dahil naubusan ito ng gasolina. Isang araw, nakakita sila ng isang gusali na may napakagandang kwarto. Kaya, inanunsyo ni Mickey na doon sila magpapalipas ng gabi dahil gusto niyang matulog sa tunay na kama at hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Pagkatapos, nagsimula siyang magayos ng gamit nang mapansin niyang nawawala ang kanyang headphone. Nagmamadaling lumabas si Mickey at nakita si Ben na gumagawa ng pana habang nakikinig ng musika. Nang hilingin ni Mickey na ibalik ang kanyang Discman, tumanggi si Ben na ibigay ito sa kanya. Sinabi na kung gusto ni Mickey na matulog sa loob ng isang silid na walang gaanong pagkakataong makatakas, dapat ay hindi siya magambala. Pagod na si Ben sa pakikipaglaban para sa kanilang dalawa at gusto niyang magkaroon ng wake-up call si Mickey. Nagtampo si Mickey na parang bata at itinapon ng mga palaso sa lupa bilang pagtutol. Sa hapunan, tinukso ni Ben si Mickey para sa nangyari sa kotse kasama ang babaeng zombie, ngunit hindi siya pinansin ni Mickey at pumunta sa kwarto. Sinubukan niya ang walkie-talkie ng isang beses at sa kanyang pagkagulat, sumagot si Annie. Sinabi niya na mapapahamak siya sa pakikipag-usap sa kanya at ipinaliwanag na ang kampo ay hindi kasing ganda ng inaakala niya. Iginiit ni Mickey na gusto niyang pumunta pa rin dahil mas mabuti pa rin ito kaysa matulog sa puno. Ibinahagi rin niya na hindi talaga sila magkakilala ni Ben at magkasama lang sila sa koponan nang mangyari ang trahedya. Sa tingin ni Annie, masyadong nagrereklamo si Mickey at ibinaba ang tawag. Samantala, nakikinig si Ben ng musika at sumasayaw sa sala habang umiinom. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at nag-imbestiga. Matapos sa sikasuhin ng problema, nalaman niyang natutulog pa rin si Mickey na parang bata at pagod na si Ben sa kawalan niya ng pakialam sa mga panganib at nagpasya siyang biruin siya. Iniwan niya ang baseball bat sa kama at pumunta sa kakahuyan kung saan tiningnan niya ang isang zombie na nahuli niya kanina. Kinaladkad ni Ben ang zombie sa kwarto ni Mickey at sinigawan siyang gumising bago isinara ang pinto. Desperadong sumisigaw si Mickey para sa tulong, ngunit sinabi sa kanya ni Ben na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay napatay ni Mickey ang zombie gamit ang baseball bat. Binuksan ni Ben ang pinto at ipinagmamalaki siya, ngunit galit na sinalakay ni Mickey ang kanyang kaibigan at sinuntok ito ng ilang beses bago umalis. Sa kakahuyan, nakita ni Ben si Mickey na umiiyak. Sinabi sa kanya ni Mickey ang tungkol sa pag-uusap nila ni Annie at ibinalik siya ni Ben sa bahay. Pagkatapos nilang maghugas, sinubukan ni Ben na pasayahin si Mickey gamit ang baseball at ilang nakakatawang boses. Ipinaalala rin niya sa kanya na si Annie ay isang boses lamang sa radyo. Mula noon, si Mickey ay nagsimulang magbigay ng higit na pansin at tumutulong sa gawain. Nangingisda siya at hindi na gaanong nakikinig ng musika, kaya nakakapag-usap sila ni Ben. Nang makakita sila ng puno, nakakain sila ng maraming mansanas at naglaro ng baseball gamit ito. Sa kalaunan, nakahanap sila ng dalawang kotse, kaya sinubukan nilang kunin ang gas mula sa isa para punan muli ang isa. Napansin ni Mickey na mainit ang makina, ibig sabihin ay maaaring nasa paligid pa rin ang mga driver. Sumigaw si Ben ng hello, ngunit walang sumasagot, kaya nagpasya siyang kunin pa rin ang gas. Bigla, sinurpresa ni Jerry si Mickey mula sa likod at kinuha siyang hostage gamit ang kutsilyo habang hinihingi niya ang susi ng kotse na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa Arizona. Binunot ni Ben ang kanyang baril at ipinaliwanag na wala sa kanya ang mga susi. Hindi rin siya naniniwala na sasaktan ni Jerry si Mickey.
Iginiit niya na malamang na wala siyang makikita sa Arizona at walang dahilan si Jerry para manakit. Nagsimulang magreklamo si Jerry tungkol sa grupo ng mga tao na pinagtrabaho siya sa taglamig na may pangakong baril, gas, at pagkain para makauwi siya sa Tagsibol, ngunit hindi nila tinupad ang kanilang salita, bagaman tumanggi siyang ipaliwanag kung sino sila. Nang muling takutin ni Jerry si Mickey, ibinaba ni Ben ang baril at sinabi sa kanya na nasa kotse ang mga susi. Binitawan ni Jerry si Mickey at sumakay sa sasakyan para lamang ibunyag ni Ben na nasa kanyang bulsa ang mga susi. Ininsulto siya ng galit na Jerry at sinubukang tumakas, ngunit sinundan siya ni Ben at binaril siya. Binatikos ni Mickey si Ben para sa pagpatay sa normal na tao at sinabi ni Ben na ito ay pagtatanggol sa sarili, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang kotse at muling inilabas ni Ben ang kanyang baril. Isang boses ng babae ang nagpaliwanag na dumating lamang siya para sa kanyang isa pang kotse at lahat ay sumang-ayon na mag-behave. Sinimulang punuin ng babae at ng kanyang bodyguard ang tangke ng abandonadong sasakyan habang nagtatanong tungkol kay Jerry. Sinabi ni Ben sa kanila ang nangyari at sinabi ng babae na ginawa nila ang tama dahil si Jerry ay isang magnanakaw. Nang malapit nang umalis ang mga estranghero, sa wakas ay nakilala ni Mickey ang boses at napagtanto na ito ay si Annie. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbaril sa binti ni Ben at pinagalitan si Mickey sa pagiging makulit. Kinuha niya ang susi ni Ben at itinapon ito sa gitna ng bukid para hindi sila masundan. At sinabi niya na kapag nakita niya silang muli, papatayin niya silang dalawa. Pagkaalis ni Annie at ng kanyang bodyguard, hinanap ni Mickey ang mga susi ngunit hindi nagtagumpay. Walang maitulong si Ben dahil sa nasugatan niyang binti at sinabihan siyang magpahinga dahil dumidilim na. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga lalaki ay nagising sa kakaibang ingay. Binuksan nila ang mga ilaw at natuklasan ng isang pulutong ng mga zombie na papalapit sa kanilang sasakyan. Gustong tumakas ni Mickey at umalis sa sasakyan, ngunit hindi makagalaw si Ben dahil sa kanyang mga paa, kaya napilitan si Mickey na bumalik. Kinaumagahan, ang mga lalaki ay nakakulong pa rin sa kotse dahil ang mga zombie ay nakapaligid sa kanila. Sinubukan ni Mickey na baliwalain ito sa pamamagitan ng pakikinig sa musika, ngunit hindi ito sapat para matakpan ng ingay. Binuksan ni Ben ang sunroof at pinaputok ang kanyang baril, ngunit hindi niya kayang pumatay ng sapat na mga zombie para takutin sila at kinailangan niyang isara ng mabilis ang sunroof bago makarating sa loob ang mga nilalang. Pagkatapos ay iginiit ni Mickey na dapat nilang i-hotwire ang kotse, ngunit iginiit ni Ben na sinubukan na nila at nabigo dahil hindi ito kasing dali ng mga nasa pelikula. Nagsimula ang isa pang argumento at sinisi ni Ben si Mickey sa sitwasyon dahil ginalit niya si Annie kaya siya nabaril. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi umaalis ang mga zombie. Tila mababaliw na ang dalawa sa mga ungol ng zombie at naglagay sila ng ilang mga kumot para takpan ng mga bintana upang kahit papaano ay maiwasan ang mga pangit na mukha. Nang naubusan sila ng tubig, sinimulan na nilang itabi ang liquid mula sa mga delata. Dahil walang pag-asa sa hinaharap, nagpasya silang maglasing at maglaro. Sa kalaunan, nagpasya ang dalawa na dahil si Mickey ang nagdala ng problemang ito, dapat siyang lumabas at hanapin ang mga susi. Pinili na maging matapang kahit minsan, lumabas si Mickey sa sasakyan sa pamamagitan ng sunroof at pumunta sa bukid para hanapin ang mga susi. Sa mga sumunod na sandali, walang magawa si Ben kundi manigarilyo at maghintay. Maya-maya, narinig niyang sinisigaw ni Mickey ang kanyang pangalan, kaya mabilis na binuksan ni Ben ang sunroof para sa kaibigan. Sa kasamaang palad, inihayag ni Mickey na siya ay nakagat at ang parehong mga lalaki ay nag-breakdown. Inamin ni Mickey na natatakot siya at nag-iisip kung ano ang gagawin, ngunit inilabas lang ni Ben ang kanyang baril at hiniling sa kanya na umalis sa kotse. Nang tumanggi si Mickey na kumilos dahil gusto niya ng pagkakataon, bumaril si Ben upang patayin siya at sumigaw sa kalungkutan. Pagkatapos, nagpadala si Ben ng mensahe kay Annie na sinisisi siya sa pagkamatay ni Mickey at nangakong papatayin siya kung sakaling mahanap niya ito. Patuloy siyang nabubuhay sa loob ng kotse sa loob ng ilang araw at natatawang isipin kung paano siya napunta mula sa pagkakulong sa bahay sa loob ng 3 buwan at ngayon ay nakakulong sa isang sasakyan. Sa kalaunan, napagod siyang mamuhay ng ganito at nagpasya na oras na upang subukang mabuhay muli sa labas. Isinuot niya ang headphone ni Mickey at naglakad sa kalsada habang sinusundan siya ng isang pulutong ng mga zombie. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.